Welcome sa Araling Panlipunan 7. Ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito ay tungkol sa komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya. Ang yamang tao sa Asya. Patuloy ang paglaki ng populasyon sa daigdig. Ito ay isa sa mga suliraning kinakaharap ng ilang mga bansa sa daigdig sa kasalukuyang panahon. Ayon sa ulat ng United States Census Bureau na tinatayang ang kabuuang bilang ng populasyon ng daigdig ay umaabot sa 7.005 bilyon. Sinasabi sa ulat na 60% ng kabuuang populasyon sa daigdig ay nanggaling sa Asya. Patunay dito ay ang dalawang bansa na may pinakamalaking populasyon na matatagpuan sa Asya, ang bansang China at India. Kaya mahalagang mapag-aralan at masuri ang katangian ng populasyon ng mga bansa sa Asya. Sa pag-aaral na gagawin, kinakailangang mabigyang kahulugan ang pangunahing salita na karaniwang ginagamit sa pagtataya ng implikasyon ng populasyon sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang lugar gaya ng mga sumusunod. Ang populasyon ay tumutukoy sa dami ng tao sa isang lugar o bansa. Ang population growth rate ay ang bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon. Ang life expectancy ay ang inaasahang haba ng buhay na maaaring maabot ng isang tao. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Ang GDP per capita ay ang kita ng bawat individual sa loob ng isang taon sa bansang kanyang panahanan. Nakukuha ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang GDP ng bansa sa dami ng mamamayang naninirahan dito. Tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang hanap buhay o pinagkakakitaan naman ang tinatawag na unemployment rate. Ang literacy rate naman ay tumutukoy sa bahagdan ng populasyon na marunong bumasa at sumulat. At ang migrasyon ay ang pandarayuhan o paglipat ng lugar o tirahan ng mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad kong nabigyan natin kahulugan ang ilan sa mga pangunahing salita na may kaugnayan sa pagtataya ng implikasyon ng populasyon. Hanggang sa muli, paalam!